God bless. Basang-basa pa nga po ako. Galing po ako sa pagtitinda. Hindi naman po kami nakaubos. Nagtinda po ulit ako ng mani, Tatay Ram. Kasi hindi ko po alam kung saan ko iaano yung dalawa kong anak. Yeah. Kumusta yung pagbebenta mo ng mani? Hindi po okay kasi hindi po nakaubos at umuulan nga po. Pakwento nga nung nangyari kayo, sa inaanak ko. Ano bang nangyari? Ba't nagkaganon? Ba't nawala ka agad yung asawa mo? Kasi bakit biglaan? Hindi, nilagnat po siya. At nilalagnat po siya, tas mawawala. Nilalagnatin po, tas mawawala. Nagpaluto siya sa akin ng noodles, tsaka po itlog na may pula sa gitna. Sabi niya, baka daw po kulang lang daw sa dugo. Tapos nung time po na yon, tapos ko na po siyang pinakain kasi nilalagnat nga siya. Sabi ko, saglit lang, antayin mo ko, bibili ko ng gamot. Buti po pala, hindi pa ako umaalis. Di pa po ako nakakalabas ng pinto. Nagulat po ako, nanginig po siya, bigla. Siyempre, ako po, bilang asawa, kunin ko yung asawa ko, umihiyaw po talaga ako, humingi ako ng tulong. Kasi po yung biyanan ko nun paalis, pahatid po ng eskwela ng mga bata. Hiyaw po ako ng hiyaw, hiyaw ako ng hiyaw. Tapos, tinakbo po namin sa ospital, sa emergency po ng San Miguel. Eh di, ang sabi po doon, sa emergency ng San Miguel is dengue. Tapos po, nung nagwala po siya doon, nagwala siya sa ng San Miguel. Kasi po, sabi pa nga po nila, baka daw po nagkaroon ng infection sa utak. Sabi ko, malabo naman kasi hindi naman po siya nakakagat o nakatapak ng kahit anong may tetano. Kasi po, nung time na hindi naman na po siya nagtatrabaho, nasa bahay na lang. Sabi ko sa kanya, natatandaan mo ba kung ano yung mga ginawa mo? Doon po ako naiyak kasi ilang araw kami sa ospital. Doon nga po kami nag-anniversary sa ospital. Naalala niya pa po yun, yung anniversary namin. Kasi sabi niya sa akin, bili ka nga ng pansit. Tsaka ng ulam daw. Baka daw po, sabi ko, bakit? Para saan? Sabi niya sa akin, di ba naalala? Anniversary natin ngayon. Sabi ko, nandito ka na lahat-lahat sa ospital, inalala mo pa yung anniversary natin. Hindi, lumabas po ako. Ito na po nung umuwi pa ako kasi anak ko po nilalagnat, hinihiga. Umuwi pa ako ng San Miguel nung gabi, ating gabi. Kasi po yung biyanan ko, di daw po nila kayang alagaan yung bata. Umuwi po ako, halos di po ako nakatulog. Kasi nga po nagbantay ako rito sa maliit, hinihiga. Tsaka yung isa naman, sinanay po, yung biyanan kong babae, pinasalit ko po doon. Kasi ako lang po nagbabantay noon nung una sa asawa ko. Kasi nga, yung biyanan ko po nasa Manila pa. Pauwi pa lang. Tapos nung pong umuwi na, sabi niya, umuwi daw po muna ako at pimalit niya daw po, wala pa nga daw pong, alas di daw po makatulog at may sakit. Hindi, umuwi po ako, hindi rin naman po ako nakatulog kasi nga, naglaba po ako ng dadaling niyang damit. Tapos, nung madaling araw po, tumatawag sa akin yung nurse, nagwawala daw po siya. Dali-dali po akong nagpunta ron. Kahit na wala pa po akong tulog, pumunta po ako doon. Nilipat po namin sa PJG. Sabi naman po sa PJG, okay naman po, clear naman po yung niya yung niya po lahat. Kasi ini-CG, CT scan, wala naman pong nakita. General check-up. Opo, wala po nakita, clear po lahat. Pero sabi nila, epileptic daw po. Tumugon daw po yung pagsisisure niya daw po sa ulo. Halos, nung time po na yun, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kasi po na-try ko nun na sa gilid lang po talaga, almost 1 month. Gilid lang po ako ng kalsada natutulog. Kasi po sa ospital na dito po sa Cabanatuan, napakarami pong pasyente. PJG? Opo. Napakaraming pasyente. Halos di ko po alam kung ano yung gagawin ko noon. Doon po ako nagpumpisang pumayat. Na-depress. Muntik po ako nabalik.
Lahat po yun, pinagdaanan ko. Tapos nung time na inuwi na po siya, kasi po inuwi po siya at sabi nga po, tutubuhan. Hindi po kami pumayag na tubuhan kasi umiiyak siya, ayaw niya magpatubo. Di yun po yung time na nakakapagsalita pa siya. Inuwi po namin siya, 3 days, siya sa bahay. Doon po mismo namin siya inano sa may bahay ng biyanan ko. Tapos 3 days, okay pa naman siya. Tapos nung umaga, kumain pa siya. Tapos sakto po nung kumain pa siya, wala po kasi sa tabi niya kasi po gabi po yung routine ko. Umaga po mag-alaga naman ng bata kahit wala pang tulog. Tapos nung sabi po nila lumagok lang ng tubig, maya-maya naririnig ko na silang nag-iiyakan. Tinawag lang po nila ako kasi bantay ko nga po to. Hindi. Yun yung time na hindi ko po alam kung kanino ko kakapit. Nalugmok po ako nung panahon na yun. Hanggang ngayon, pag po binabalik lahat, bumabalik po lahat ng sakit. Kung alam lang nila, lahat ng sakit at hirap. Gabi-gabi inisip ko, bakit ako? Bakit sa akin? Ito pong bata na to mag-aaral. Alam niyo po ba, ilang po kaming walang tinda. Wala po kaming katinda. Ito po, pagkatapos ng piyesta na to, wala na po kaming tinda. Hindi ko na naman alam kung paano isosurvive yung mga bata. Kaya lang may time po talaga na pag bumabalik. Nagulat nga po sila nung sinundo nila ako eh. Sobrang payat ko po talaga. Napakapayat. Hindi ko maintindihan. Ba't hindi malinaw sa doktor kung ano yung kinamatay niya? Trinay pa po siyang dalhin sa ospital ng sa Manila. Wala po. Oo nga, pinunta nga siya. Pero bakit wala? Wala pong findings. Ang sabi po nila may halo. May halo daw. Yung ulam. Ganun. Kulam? Sino kayang nagkulam? Ako po. Ako, trinay din po nila akong ganun eh. Maniniwala po ba kayo doon? Unti-unti daw pong pinapahina yung katawan ko, kaya lang sa akin agapan. Naagapan po agad kasi Sino yung masamang ulam? Taga Bulacan daw po. Bakit kaya gusto kayong kulamin? Inggit. Inggit? Inggit daw po. Ano nga po kaya kung ikakainggit nila? Yun po ang inaano ko. Anong kinakainggit nila? Sila kaya mamatay ng asawa. Yung kalagayan ko ngayon, sila kaya pumosisyon. May dapat pa ba silang kainggitan? Etong bata na to, kakain na rin. Malakas na rin po siya magdede. Eh, saan naman? Paano naman po gagawin ko? Kagaya po yan, pagdating kong magtinda, alaga naman ng anak. Eh, syempre, baby po to, hindi may iwasan nagigising-gising ng gabi. Puyat. Tapos, na rin mo may tinda na naman ng umaga. Wala kang magagawa kundi magtiis. No choice na po eh. Ano ba yung ginagawa niya? Anong ginagawa ng asawa mo nung nangyari yung niya? So, Nangiigat. Yun pa rin po. Nangiigat. Ewan ko ba, ang bilis din po kasi halos kahit ako. Tinatroba ko palagi na bakit ganon? Bakit ang bilis? Ano nangyari? May ginawa ba kaming mali? May nagawa bang mali? O meron bang hindi nakita? Ganun, ang dami pong tanong, syempre. Ano sa tingin mo yung pagkakamali? Wala naman po ako naiisip. Kasi hanggang huli naman po magkasama kami. Hanggang sa malagutan po siya nang hindi kami kasama kaming dalawa. Sabi po nila pagsubok. Pero sobra naman yung pagsubok na binigay. Halos hindi mo na masikmura. Halos di ka makain. Lahat. Di ka makatulog. Lalo na po pag gabi. Siyempre, lalo na pag may sakit yung mga anak ko. Naisip ko kinabukas, sana naman kaya ako lalapit? Kanino na naman kaya ako pupunta? Wala na namang gatas.
pambili ng gamot. Yung po pang in case of ano man, sabi niya nga sa akin, sa panaginip ko, hanggang huli. Hanggang huli, sasamahan niya ako. Kasabi ko po kasi nung nung namatay siya, sabi ko, huwag mo na naman papabayaan. Kahit sa panaginip ko lang, magpakita ka na magpakita. Hanggang sa yung kahit pa paano po makaya ko na tumayo ulit sa sarili kong paa. Ang hirap po, parang maging mag-isa. Tapos may 2 batang umaasa sa'yo. Yun po pala yung pinakamahirap na part. Bukod sa mawalan ka ng asawa. Wala, para po bang kalahati ng taon mo, wala na rin. Lalo na pag tinitingnan ko po yung mga anak ko. Tapos ito po, madalas pa naman ako nagsasabing, Papa. Papa. Wala, maiiyak ka na lang. Nakakatulong mo ngayon si Papa mo? Yung Papa ko po, yung mga tito ko, tita ko, kuya ko. Yan, yung mga ano lang po. Naintindihan ko yung nasa isip mo eh. Kasi single parent eh. So, sa ngayon, kailangan mo talaga yung suporta ng papa mo, ng mga kamag-anakan mo. At yun naman talaga yung dapat mong gawin. Kumapit ka kay God. Kaya tuwing pong nag-ano ako, sabi ko, alam ko yung pagsubok na binigay mo sa akin. Hindi mo naman siguro ipapasang balikat sa akin to kung hindi ko kayang alisin. Kung hindi ko kayang tayuan. Ano yung natutunan mo sa mga nangyari? Itong mga pagsubok na dumadami yun sa'yo? Ako po kasi, ako mataas talaga po yung pride ko. Ako, mataas talaga yung pride ko. Alam niyo po yung hanggat kaya ko, hindi talaga ako nangihingi ng tulong kahit sa magulang ko. Hanggat kaya kong dibdibin, hanggat kaya kong sarilihin yung problema, sa akin lang. Kasi ayoko mandami ng iba. Alam mo yung po palang time na pagdadaanan mo yung ganito, kahit po pala sabihin mo na, hindi ako lalapit sa kanila. Lalapit at lalapit ka rin. Sila hanggang huli pala, sila lang din pala makakatulong sa'yo. Kung sino yung pamilya mo? Opo. Sabi ko nga kung sino pa yung pamilya ko, dapat pala, sa kanila ako nagsabi. Kasi yung ibang tao po, ang kanyan sasabi, magaling sila magsabi na, andito lang kami palagi. Andyan, ayan, magaling sila magtanim sa isip mo ng mali. Tapos sabi ko po, ang hirap po palang maging mag-isa. Oo, kaya naman po. Kaya lang, syempre yung matagal mo nang nakasama. Sobrang tagal mo na nakasama. Tsaka, isa pa po, naging aral sa akin. Kasi may time po talaga, dumating po ako sa time na parang nag-question ko na nasa taas eh. Sabi ko, bakit sa akin, parang sa akin niya lang pinapasan yung mundo? Kasi sa sobrang sama po ng loob, bakit ako? Ang dami namang iba. Yung isip ko yung lagi, bakit ako? Tapos may time na nagpapanaginip siya, sabi niya sa akin, wala daw pong kasalanan yung kahit sino. Kasi daw po, pag oras mo na. Yun po ang sinabi niya. Eh sabi ko, mali yung ginawa ko. Kaya nung napanaginipan ko yun, pumunta po talaga ako ng simbahan agad-agad. Humingi po ako ng tawad. Kasi kung ano man po yung hinanakit, tsaka mga nasabi kong hindi maganda, pinasataas ko na lang. Sabi ko, gabayan mo na lang ako na tumayo po sa sarili kong paa. Kahit na alam kong hindi ko kaya sa ngayon. Ayun, sa awa naman po ng Diyos, kinakaya ko naman sa araw-araw. Nilay po yan, bigas. Wala, hindi po namin. Ako po, sa totoo lang, ngayon lang po ulit ako nagtinda kasi ngayon lang po ulit kami nagka-fiesta. Ang tagal, 1 buwan po kami sa bahay. Utang, puros po utang. Ang lang. Pag nagkapera, tsaka po nababayaran. Kagaya po ito, syempre hindi ko naman po pwedeng hindi ito padidein. Sa bote po siya nagdidedi eh. Tapos diaper niya pa po. Syempre yung anak ko pa pong isa. Kagaya yun, mag-aaral din po yun. Netong, sa kabilang buwan.
Hindi ko din alam kung paano po yung gagawin ko, kung paano ko yung tutustusan, saan ako kukuha ang pambili ng gamit niya. Kaya sabi ko, pag nangihinay loob ko, sabi ka, tulungan mo naman ako. Mag-ano ka naman sa akin, ipasok mo naman sa utak ko kung saan ako pwedeng kumuha ulit o saan ako pwedeng lumapit. Malaking part sa buhay natin yung partner natin eh. Pero mas malaki yung part ni God para maging matatag tayo. Ayan, tingnan niyo po nakatayo po ako sa sarili kong paa ulit. Wala akong choice kundi kayanin. Tsaka isa pa, pagsubok yun na binigay niya. Tsaka pag hindi ko na po kaya, yung alam kong siyempre bibigyan ko. Punta ako kala Papa. Yayakapin ko lang siya, tapos uwi ako ng bahay. Ano lang, tapos sasabihin ko, bukas kaya ko to, laban ulit. Ganun lang. Lumaban ka para sa mga anak mo. Sabi ko po sa kanya, walang ka ng panyan. Tayo na lang. Kung ano yung minsan, yung pagtagal natin. Ano pong mapapangako niyo sa anak niyo? Tay. Yung napapangako ko po sa anak. Anak nabubuhay po ako. Andito lang po ako para sa kanya. Sa mga apo ko po. Sila na lang din po kasi yung tango ngayon. Wala na rin po akong ibang hinihiling sa buhay. Nakasama ko lang sila nila. Kasi wala naman na akong pwedeng isipin. Sana, ang araw, ganito ako. Wala naman ganun. Kasi lahat naman po ng trabaho, ginagawa ko lang. Sipon mo? Sipon, no? Ang dami ko rin po ginag-aaral. Paano niyo pinalaki tong anak niyo, Tay? Sa anak ko pong single, prinsesa ko po yun. Kung minsan po, hindi ko pinalusong po yung mga sa bukid. Kasi yun lang yung pwede kong pamana na hindi na pwedeng nakawin po sa kanila. Mawala man ako kako. May nakalagay sa inyo na hindi pwede pakialaman po ng ibaan. Yung katalinuhan po nila. Kaya katalino din po nitong bata na to. Sabi ko nga, papalakihin ko sila kahit na ako lang mag-isa. Pangaral, busog sa pangaral, tsaka pagmamahal. Kasi po, syempre, ako na lang mag-isa. Ano yung mga huling mga salita niya sa'yo? Mahal niya daw po ako. Ito daw po yung mga bata. Yan po yung time na madaling araw po, inanap niya na yung mga anak niya. Na hindi ko naman po alam na yun na po yung huli. Sinabi niya na, baby, mahal ka ni Papa. Tapos binilinan niya pa po yung isang anak. Gawin niya daw pong prinsesa at reyna kami mag-ina kasi siya daw po yung lalaki. Hindi po nakakalimutan ng anak ko yun. Yung isa. Kaya pag tinatawag niya, ito, pag kunwari may time po na may ginagawa ako, naglalaba, ganun, nag-uurong. Sabihan niya yung kapatid niya na, prinsesa ko, tulog ka na. Tapos pag alam niyo po yung may time na may problema ako, yung sobrang lala na, yung hindi ko na po alam kung saan ako kukuha o ano na naman ang gagawin ko. Magugulat po ako kung ano yung ginagawa sa akin ng papa niya. Yung po yung ginagawa niya sa akin. Yung yayakapin niya ako, hawakan niya yung ganito ko, yung tenga ko, tapos ikikis niya ako sa noo. Ganun na po. Yun lang. Bili ka ng 2 box ng gatas, yung malaki. Yung Salamat po. pabigas. Thank you po. Pagdamutan mo na yan. Ito, pambibili. Iano ko na rin po yung panggatas ng kasi po magtatagulan na eh. Dapat pala nagdala tayo Tsaka ng gamit- dishwashing liquid yan. Yun po ang inaano ko, yung gamit po ng anak ko talaga. Kasi hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Lalo na po yung pambaon niya. I-enroll ko na po eh. Eh yung matitira po na pang ano neto, yung po na lang ibibili ko ng gatas ni baby. Kasi bibilang ko po ng ano si kuya. Yan po, yung panganay ko ng kikis daw, kikis. Kikis daw. Salamat po ulit. Thank you po. Uuwi pa po ba kayo niyan sa ano? Gusto ko lang din kahit pa paano
maliit na bagay, maano ko itong inaanak ko. Hindi man malaki pero Salamat po. pagdamutan mo na. Mm. Paano tayo? Ano po, parang di ko kami masyadong gabi. Ninong, salamat po. God bless. Thank you po. Bandang. Ha?